Magandang araw po muli sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Eliezer Laqueo. Muling bumabati at nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw na ito na ating pinagsasama-samahan. At ang salita po ng Diyos ang muling magbibigay sa atin ng lakas at ng diwa ng pagtatagumpay. Sa araw na ito, atin po munang awitin yung The Power of Your Love. At yung pong awit na yun ay talagang magbibigay sa atin ng mensahe kung gaano kalaki, kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po lahat. Pagkatapos po nito ay ang panalangin. Hallelujah. Lord, I come. You live in me. Lord, renewed my mind as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. For the last time, hold me close, hold me close, let your love surround me,
soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes. Tunay na dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Hindi kayang sukatin, hindi kayang unawain ng pangkaraniwang isip. Salamat, Panginoon, dahil kami nakakilala sa iyo. At dahil doon, naunawaan namin ng bahagya ang pag-ibig mo. Nobody can comprehend the greatness of your love and the deepness of your love to us. We give you glory, O God, and as we listen to your words, Holy Spirit, you lead us. You enlighten our spirit, our mind, and we bring all the glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang awit na yun po ay nagpapahayag ng kadakilaan at ng kalakihan ng pag-ibig ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, alam po natin na mahal tayo ng Diyos. At ang mga tao po ay nasanay ng babanggit yun. Mahal ako ng Diyos. But the problem is, what kind of love does they comprehend? Ano yung uri ng pag-ibig na kanilang nakikita at nauunawaan patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Kaya po sa umagang ito, nais ko pong samahan niyo akong basahin ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo, sapagkat iba po ang pag-ibig na sinasabi ng ibang mga tao sa sinasabi ng banal na kasulatan. Atin pong buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Efeso, Kabanata 3, talata 14 hanggang 21. At makisabay po kayo sa aking pagbasa. Kunin po ninyo ang inyong banal na kasulatan at basahin din natin. Ito po ang sinasabi. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ang buong katotohanan na siya ay mahal ng Diyos. Hindi na niya sasayangin ang kanyang buhay at sisikapin niyang hanapin ang kalooban ng Diyos. The love of Christ must be understood by people through the Holy Spirit. Only through the Holy Spirit. If you understand how God loves you, even though you are a sinner, magkakaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos. Magkakaroon ka ng bagong pananaw sa sarili at magkakaroon ka ng bagong pangarap. The love of Christ. Tingnan muna natin ang uri ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang pagkatao. Ang pag-ibig ni Kristo po ay nag-reflect, nakikita sa kanyang pagmamahal sa Ama. The love of Christ shows and demonstrates how He loved the Father, always focusing the Father's approval in His ministry. Love to His Father. Merong totoong pagmamahal sa Ama. At ang kanyang pagmamahal sa misyon, sa ministeryo na kanyang pinagkatiwala sa Kanya. The ministry of Jesus Christ resembles
the mission that he has to fulfill. And he loved his mission more than anybody else, more than anything else. And he loved his followers. Yan po yung tatlong ebidensya na ang Panginoong Yesus ay may pag-ibig sa kanyang puso. Love to his Father, love to his mission and purpose, and love to his follower. Love to his people. Not only the follower, but all people that he met. He loved them so much. Alam niyo po, yung tatlong karakter na ito ng pag-ibig ni Kristo, hindi natin ito maiintindihan kung hindi po natin uunawain ang posisyon natin at ang atin pong relasyon kay Kristo. We need to understand who is Christ and what kind of love that flows in the life of Jesus Christ. Meron po siyang tunay na pagpapasakop sa Ama. Let's discuss about the love of Christ. Ang una po ay he have the unconditional obedience to the Father. Unconditional. Wala pong kondisyon. Tulad natin, ang atin pong kondisyon ay mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Susunod ako sa iyo kung may ibibigay ka sa akin. Yun po yung mga conditional na pagsunod at pagmamahal. But Jesus Christ, unconditionally, He obeyed the Father. Alam nyo, si Jesus Christ started His full-blown ministry when He was about 30 years old. From His birth unto His early, sabihin na natin, adulthood period, wala po siyang inisip kundi yung gawin ang kalooban ng Ama. That's why He never married, He never do any job, anything that will hamper or hinder the purpose of God in His life. Unconditional obedience. Yan po ang pag-ibig ni Kristo. Then another thing is, He is submitted to His purpose. He is submitted to the purpose of God in His life. And the purpose of God the Father became His purpose or mission in life. Yung submission sa mission. Submission sa layunin ng Ama. That is the very essence of God's love to His Father. Pag hindi gusto ng Ama, hindi niya ginagawa. Alam niyo, may mga bagay na gustong gawin ang tao sa paligid niya, nire-request niya, pero sinasabi niya, hindi yan ang kalooban ng Ama. He was so totally, perfectly submitted to the will of the Father. What a great relationship of loving each other. Ayaw niyang masasaktan ng Ama. Ayaw niya na masasama ang loob ng Ama sa kanya. That's why He never disobeyed. The single moment in His life, He always submitted His life, His mind, His actuations and actions to the mission and the purpose of God in His life. Another characteristic of the love of Christ is the love of Christ is full of sacrifice. Sakripisyo. Ang sakripisyo po isang salita na ayaw nating intindihin dahil ayaw nating gawin ito. Masakit ang sakripisyo. Hindi ho biro ang magtiis. Hindi ho biro ang masaktan at mapahiya doon sa krus ng Kalbaryo. Even though Jesus knew before na mangyayari ito sa Kanya, but He did it, nang walang paglaban. Sacrifice. This is the element, one of the great element of love. May sakripisyo. Sabi nga nung iba, love is sacrifice. Kaya yan, maranasan mo yan. Naliligaw ka, kaya yan. But iba yun sa pagmamahal ng Panginoong Yesus sa atin. If you really have the love of Christ in you, walang kwenta sa'yo, mapuyat ka man, mapagod ka man, masaktan ka man, magkagastos ka man, masunod mo lamang ang kalooban ng Diyos. Love of Christ is made of sacrifices. And then the last thing about the character of love of Christ is He loved the people beyond Himself. Mahal niya ang mga tao, higit pa
sa kanyang sarili. Higit pa sa gusto niya. Higit pa, alam nyo, minsan, siguro, gusto na magpahinga ng Panginoong Yesus. Pero may mga lumalapit pa rin sa Kanya. Alam nyo, yung ganang pag-ibig na iiwanan mo yung comfort mo, yung iyong gusto mo nang gawin para sa kasiyahan mo, and yet, hindi mo pa rin gagawin for the sake of people who are in need. Ganyan po ang Panginoong Yesus. Ulitin ko po, the characteristic of love of Christ is unconditional. He obey the Father without any alibis or condition. Next is, He is so submitted, perfectly submitted to the purpose of God or His mission. Next is, He is willing and always giving sacrifice. So sacrifice, living, iniwan, leaving all the comfort of life just to obey the Father's will. And then, last is true love, genuine love for the people. Hindi nagkukunwari ang kanyang pagtulong sa mga tao. Whether yung mga tao ay magpasalamat sa kanya o hindi, pansinin siya o hindi, igalang siya o hindi, he doesn't care. What is important for him is to do the ministry and to help people to know God. Ganyan po ang love of Christ. Pero pahapyaw ko pa lang po yung naipaliliwanag sapagkat hindi ko kayang ipaliwanag sa ating salita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ni Kristo. At yan po ang pag-ibig ni Kristo. Kahit hindi ko ipaliwanag ng buo sapagkat hindi ko kaya, ay mararanasan natin. Mga kapatid, kung ang banal na Espiritu ay sumasa atin, tandaan po ninyo yung apat na karakter, elemento o katangian ng pag-ibig ni Kristo ay pwedeng mapasa atin. Pwede nating ma-practice sapagkat ang pag-ibig na ito ni Kristo ay transferable. When we say transferable, pwedeng i-transfer. Ano po ang sabi doon ni Pablo? Naway, maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at kayo'y mapuspos ng buong katangian ng Diyos. Hallelujah! The love of Christ is transferable to all of His followers, to all of His children. Kaya po, huwag mo sasabihin, hindi ko kayang gawin yung ginawa ni Kristo. Ito ho ay kapuspusan. Pag sinabing kapuspusan, the limit or the ability of a person to be like Jesus. Mahirap po, pero kaya. Kaya natin gawin na makita sa atin ang pag-ibig ni Kristong ito. So this is transferable. Pwedeng malipat sa kanyang mga anak. Another thing is, this is applicable for living. Yung prinsipyo na sinunod ni Kristo sa kanyang relasyon at pag-ibig sa Ama, we can do the same with God as if Jesus did it. Kaya po natin gawin yun. Huwag po tayong magduda. Kung nagawa ni Kristo na sundin ang Ama, kaya rin natin. Kaya rin natin gawin na magsakripisyo, mag-submit doon sa misyon ng Diyos na pinapagawa sa atin. Kaya rin nating mahalin ang mga tao beyond ourselves. Kaya? Kaya! Sa pamamagitan ng ating pagpapasakop, ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang yung karakter na ito, yung pag-ibig ni Kristo, ay matransfer sa ating puso. And I know this is applicable only for those who want to be like Christ. Being like Christ is our goal in this life. Ang makatulad ni Kristo ang ating tungkulin, ang ating layunin sa buhay na ito. And mind you, the third quality or sabihin na nating nature of the love of Christ, una, transferable, pangalawa, applicable, pangatlo, empowering. It empowers us being a Christian. Ito po'y nagbibigay sa atin ng kakaibang
pamumuhay, kakaibang kapangyarihan. Pag sinabi natin kapangyarihan, it is beyond our natural ability. It is God who gave us this kind of love in our heart. Kaya po, sabi sa Bible love is the greatest. Love is the most powerful weapon. Love is the most powerful tool to us, for us to defeat the enemy, to defeat selfishness, to defeat laziness, to defeat lukewarmness. Love is the key. Loving God is the main and the only foundation for a Christian to become successful, to become model in his life as a follower of Christ. Ang pag-ibig po lamang ang magiging pundasyon at magiging tunay na daan upang tayo po ay maging kawangis ni Kristo. Sa gayon, ang pagtatagumpay sa ating buhay ay palagi nating mararanasan. So this love of Christ is transferable to His children. Kaya yun ang dalangin ni Pablo. Hallelujah. Sabi ron, dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. O puri ng Panginoon. Kapag may pag-ibig ka sa iyong puso, baka kalimutan mo na ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Kasusuklaman mo na ang kasalanan at iyon ang hahanapin ng katwiran. Magpapatawad ka na, mababago na ang iyong ugali, mababago na ang iyong pananaw. Everything will be changed. And according to the purpose of God, your life will be guided by the love of Christ in you. Love of Christ, the character of Christ will follow. Pag meron kang pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo, pag meron kang pagsunod tulad ng pagsunod ni Kristo, pag meron kang sakripisyo tulad ng sakripisyo ni Kristo, pag meron kang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo, wow! You are now living in the love of Christ. Namumuhay ka, alam nyo, makikita sa tao yan. Pag nakita mong isang tao, merong aura, merong transferable impression ba? Nakikita mo yung taong to, di pa siya nagsasalita, but when you saw him, saw her, wow, ibang klase. Jesus' love emanates even before He speaks. Nakikita na yun. Ano ba de-develop yun? Through our loving relationship with Christ and through our relationship too with the Holy Spirit. Amen. So the love of God and the love of Christ is transferable, applicable for living, and empowering. Mga kapatid, we need to understand the love of Christ. Yung pag-ibig ni Kristo, papasukin natin. Praktisin natin. Sabi ng iba, mahirap. Sabi ko naman, madali. Bakit? Naranasan ko po. Once in a lifetime, pero mga tao na nabibit tayo na parang ayaw sa atin. Maganda na yung ginagawa mo, may pangit pa rin ang resulta. Always remember, hindi lang ikaw nakaranas ng usigin. Hindi lang ikaw nakaranas ng ipahiya. Hindi lang ikaw nakaranas ng tanggihan o pagtaksinan, lokohin. Si Jesus, ganun din. But what He did is He followed the way of love. So we have to follow the way of love. Loving people is better than hating people. Forgiving people is better than itakwil sila. Pag kinakwil mo isang tao ba, higit ka pa sa Diyos. Ang Diyos hindi nagtatakwil. Ang Diyos nagpapatawad. Mapagpahinuhon. Ika nga. Easy to forgive. Eh, ikaw hindi. Follow the way of love. So that your love, the love of God will flow in your heart and you and I will live in peace. And the love of Christ will flow in your life. At alam niyo po ba, it will speak for itself. Na dumadaloy sa ating puso, sa ating pagsasalita, sa ating kilos, ang pag-ibig ni Kristo, ang karakter ni Kristo, ang kalooban ng Diyos, ang mga taong pinalapit sa atin at makikilala nila
ang pagmamahal ni Kristo na naranasan mo? Ang huli ko pong tanong, sa buhay mo ba ngayon, nararanasan mo ang pag-ibig ni Kristo? O sinasabi mo, tinanggap mo lang ang pag-ibig ni Kristo, and then after that, wala na? No! It's a lifetime experience. Araw-araw mo mararanasan ang pag-ibig ni Kristo. Just open your heart and start to understand that you live like Christ. That Christ is in you. Hindi nandun si Kristo for no reason at all. Jesus Christ resides in our heart together with the Holy Spirit. May dahilan. Mararamdaman natin yung pagbabago. Mararamdaman natin yung unti-unting paglinaw ng ating kaisipan. Unti-unting pagtalikod sa kasalanan. Pwedeng mabigla, but I'm telling you the truth. It's hard, very hard to understand the love of God. Not unless you allow the Holy Spirit to move in your life. Read the Bible. Read the Bible. The Bible is full of help because this is the Word of God. Read the Bible and pray to God through Jesus and help of the Holy Spirit. Brothers and sisters, the love of Christ is in our heart. Nothing to fear, nothing to worry, because the love of Christ will empower us. Anong sabi po doon sa huling talata? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. I just want to make some point of truth in that final verse that I read. May kapangyarihang kumikilos sa atin. There is power working in us. And that power is not only the Holy Spirit, but the character of Christ, the love of Christ flowing in our lives. Hallelujah. Hindi ho pagalingan ng pagpapagaling sa may sakit. Hindi ho pagalingan sa pagbuhay ng patay ang pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan po, paano nakikita ang pagdaloy ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso. Ikaw ba'y madamot pa rin hanggang ngayon? Ikaw ba'y hindi pa rin nagpapatawad hanggang ngayon? Ikaw ba'y mayroon pa rin mga kasalanan ginagawa? Oh, kapatid, if you confess that you are a child of God, let the love of God flow in your heart and let there be change in your life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa mga taong nakikinig sa oras na ito, hayaan niyo po, Panginoon, na kauhawan namin ang kapangyarihang iyon at walang iba kundi ang pag-ibig mo na ipinadama sa amin ng banal na Espiritu. Naunawa sa amin ng banal na Espiritu kahit pahapyaw, Panginoon. Paunawa mo sa bawat isang nakikinig sa umagang ito na kaming lahat ay minahal mo at binigyan mo ng pagkakataong maranasan din kung anong klaseng pag-ibig meron ka, kung anong klaseng karakter meron ka, at ito po ay aming tinataglay. Salamat po sa pag-asa nito na mababago ang aming buhay, mababago ang aming pananaw, mababago ang lahat-lahat sa amin. Kung ang pag-ibig mo ay dadaloy sa amin at tatanggapin namin ang katotohanan ito. We must be an example. We must be living like Christ. At ito po ang nararapat. Let your love flow in our heart. Teach us how to forgive. Teach us how to think according to your purpose. Panginoon, dagdagan niyo po ang level ng aming pagkaunawa at sakripisyo sa aming pagsunod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. And let your power flow in our life. Your love flow. Your love flow in our life. Salamat po, Panginoon. At patuloy ko pong inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kapatid na may mga pangailangan sa oras na ito.
Alam ko po, Panginoon, walang imposible sa iyo. At kasama ng mga kapatid na ito na nananalangin sa iba't iba nilang pangangailangan, umaasa kami, Panginoon, na bahagi ng pag-ibig mo ang pagbibigay mo sa amin ang aming pangangailangan at pagtugon mo sa aming mga dalangin. Kaya, Panginoon, let the words and your promises happen to us right now. You are the healer. You are the provider. You are the restorer. You are the peace of our lives. And in the name of Jesus, lahat po ng aming pangangailangan ay iniludulog namin sa iyo. And these prayers ay nakarating sa iyong throne. Thank you for your love. Thank you for your power that is working in our life. Tanggapin po natin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may nagsabi ng Amen. 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 Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Eliezer Laqueo, nagpapasalamat sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay ating nagkaroon. Muli, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na walang sawang nananalangin at sumasama sa aming pananalangin tuwing alas 7 ng gabi at tuwing Biyernes ng gabi, 7 to 8. Ang Restoration Hour po ay nagpapatuloy at umasa po tayo na ang Panginoon ay mayroong mga pagbabagong gagawin sa ating mga buhay. Salamat po sa mga nagpa-enroll sa ating seminary, Bible School. Ito po yung rigid training of 11 days. Talaga po, all the students are required to come. Face-to-face po ito, but we will observe proper protocol. At ang mga taga-Abra po, taga-Quezon, at taga-Batangas, Cavite, ay inasahang darating. At ganyan po ang ating mga estudyante sa South Korea through online. Padalangin po natin na magkaroon tayo ng module para doon sa mga gustong mag-aaral online at talaga pong sinisikap natin huwag maputol ang pagsasanay ng mga bagong misyonero at misyonera na hahayo sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyong mga tulong pinansyal na nakarating at makakarating pa sa amin pong tanggapan. Purihin ang Diyos. Muli, ito po inyong lingkod. Ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay sumagana sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay lagi sumatin. Amen. Amen. Amen.